Kung kakaibang ulam din lang ang pag-uusapan, hindi ba't dito nyo lang iyan matatagpuan sa kusina ni Daddy? Dahil dito nyo naman talaga nakikita ang mga original na pilit ginagaya ng iba. Parang nagmumukhang ako pa ang nanggagaya. Well, pero sa mga naunang followers naman at napanood dito ang ating recipe, alam nila kung sino ang talagang original. At sa recipe na ating gagawin ngayon, laing na nilagyan ng latik. Nakatikim ka na ba nito? O bago sa pandinig mo? Kung ganon, meron na naman silang gagayahin. Ano pa nga ba? Di, let's get it on! At nanguha na nga tayo ng mga dahon ng gabi na atin ang ihihiwalay dun sa kanyang tangkay. At pagkatapos, babalikan naman natin yung tangkay. Tatanggalin natin yung mga unang balat dahil isasama natin yan dun sa ating pagluluto. Hindi masasayang ang tangkay, kaya wag mong itatapon. Nagpakayod na nga tayo ng 2 niyog. At ito na nga atin ang lalamasin. 2 beses natin itong piniga. Ito yung unang piga at yung ikalawa. Set aside muna natin yan at dun sa ating ipapalaman sa ating dahon, meron tayong kalahating kilong hipon na ating binalatan. Pagkatapos atin ang tatadtarin ng pinong-pino. Pagkatapos set aside muna natin yan at yung sinaing natin na galunggong, inilagay lang natin dito ay suka, asin, paminta, garlic powder. Siyempre maraming bawang. Pagkatapos natin lutuin at palamigin, ito tihiwalayin natin ang laman doon sa kanyang tinik. Kung ayaw nyo namang isaing ang galunggong, pwede nyo naman itong pakuluan na lang sa asin at paminta. Pero I suggest na mas masarap kung ito'y isasaing nyo o parang ipapaksiw ba. So dinurog na natin sa isang bowl, ay pagsasama-samahin na nga natin dito yung galunggong, hipon na tinadtad natin, garlic, ginger, onion, 1 pirasong itlog, konting asin, garlic powder, ground black pepper, at liquid seasoning. Pagkatapos gamit ang ating malinis na kamay, ay atin na nga itong hahaluin hanggang sa mag-well combine itong ating mga ingredients. At this point, papasok na yung dahon ng gabi na nilinis na natin mabuti. Pagkatapos babalutin na natin itong ating palaman. At para hindi sumabog habang ating pinapakuluan, eto't gagamit tayo ng cooking twine. Importante ito para hindi sumabog or bumuka yung ating dahon at sumabog ang palaman. So ito yung pinaka-twist dito sa ating ginagawang laing. Kaya nga kakaiba yung ating recipe. So itutuloy-tuloy lang natin hanggang sa maubos na natin yung ating mixture. Dahil nga marami pa tayong natirang dahon, hiniwa-hiwa na natin ito. At isasama na nga natin mamaya sa pagpapakulo. So una nating ilalagay sa ating kawali ay yung mga tangkay. Kaya nga sabi ko sa inyo huwag nyo itapon at sayang din naman. Isa din niya sa magpaparami dito sa ating laing. So iniligay na natin yung ating ibinalot sa dahon. At pagkatapos ito na nga yung mga dahon na natira. At ibinuhos na natin yung ikalawang piga nung gata. Atin na itong tinakpan at niluto. So alam naman natin na talagang matutuyo iyan dahil sisip-sipin ng mga dahon yung gata. Kaya nilagyan na din natin ito ng unang piga. Siling berde, siling pula, asin, sibuyas at bawang. At syempre, para tumagal, lalagyan natin ito ng suka. Ito yung magsisilbing preservative para dito sa ating laing. Itutuloy lang natin ang pagluluto hanggang sa talagang makita nyo na ready na at malambot na ang mga dahon ng gabi. At dahil nga kakaiba itong ating recipe, ito't gagawa tayo ng latik. Naglagay tayo ng 2 cups ng kakanggata. At hayaan lang natin itong kumulo. So continuous stirring lang hanggang sa ito'y matuyo. So makikita ninyo, eto na, nakagawa ka na ng latik. Pagkatapos, pwede na nating ibuhos doon sa ating laing na kumukulo-kulo. Kung naaamoy nyo lang ang
ating niluluto. Ay naku po, paniguradong gugutumin ka. Ano pa ba? And there you have it, Candy Nation, mga kadadilicious. Ito yung ating version ng laing na merong latik. Yung akala mong sa kakanin lang pwedeng ilagay ang latik, abay pwede rin pala sa ulam.